My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Ako si Danilo de la Puente. Pinanganak ako January 3, 1949 sa Tondo, Manila. 10 years old pa lang, nag-aaral pa. Nakikita ko yung sipag ng tatay ko. Gumagawa ng placards. Yung nakita ko yun sa panahon na sila ay maglulunsad ng strike o welga. Paglaki ko na-imbue sa akin yung ganung ng aking tatay at naging union organizer ako. Nabanggit ko na ako ay vice chairman ng samahan ng mga ex-detainees laban sa detention or arresto or SELDA for short. Nagkaroon ng crackdown sa labor movement. Pag-declare ng martial law, huli rito, huli doon, yung gano'n. Sa bahagi ko, nahuli 1982, hindi muna kinulong. Dinala pa ako kung saan lugar. Dahil may span of 24 days sila para imbestigahan ng lihim. Nahuli, dinala sa Pinukusasan, dinala sa Krame, isinakay sa walang plate na sasakyan, tapos walang pintuan sa tagiliran, parang convoy. Dinala kami sa Krame. Doon sa Krame, sinimulan kagad yung interrogation. Di ang sinasabi ko, yung komposisyon ng union o yung federation. Ayaw pumayag. Ang ginagawa sa akin noon, yung ginanya na yung kamay, nakatayo ako, tapos sinusundot yung solar plexus ko. Masakit yun. Masakit yun. Isang form ng torture. Tapos noon, tinigilan, dinala ako sa kulungan na. Pinagpiano na no? Fingerprint na, tapos mugshots. Hindi sinasabi ko anong kaso. Wala rin yun. Warrant of arrest. Tapos binipi. Ang sabi ko sa sarili ko, binipipi pa kung kaya pa ng torture. Matapos noon, sinakay na kami, blindfold, yun yung matindi. Blindfold, ang pinaka-mahirap yun sa pag-iisip mental torture At ang ginamit pa noon, masking tape na ganito tapos dinikit ka agad dito. Nagkadikit-dikit yung aking pilikmata, kilay, yung gano'n. Tapos inikot pang gano'n.
biyahe. Hindi na namin alam kung saan. Pero nung nandun na kami, inumpog yung ulo ko sa pader. Parang nasa dugout kami, ma-echo eh. Ilalim, gano'n. Parang basement, something. Sarado. Tapos, suot ko pa yung masking tape. 79 hours kong tinaglay yun. Dinala kami doon sa kanilang kinalalagyang kampo. Yung kampo na yun, doon sa may North EDSA. Kalapit nung SM North EDSA. Yung nasa kabilang ganin dito na merong malawak na lupa. Meron pang golf course yata or something. Doon yung headquarters. Camp Bago Bantay. Doon, medyo matindi ring torture. Yun, sumunod yung pinaligiran na ako ng 10 katao, mga ganon. Tawag nila tea party. Kiniliti ako. Nung naka-ako kahando-say na akong ganon, sipa naman. Sabay-sabay na yun, gugulong mo. Kailangan, ayon mo yung katawan mo. Biglang gugulong ka, papunta dyan. Sisipain ka, papunta rito, gugulong kang ganon. Sipain ka, papunta rin. Tea party yun. Binyahin na uli kami. Tapos, ang ginamit sa akin doon yung Russian roulette. Yung matindi rin sa isip yun. Habang tinatanong ka, hindi mo alam kung papatayin ka na o hindi. Ang ginawa doon, pinakita sa akin yung baril. Ni ruleta. Ruleta. Tapos, yun. Tapos yung tinutok sa sentido ko. Ang sumunod, binasa na yung kinatatayo, o yung upuan ko, binasa na. Tapos, pinabitan na ako ng live wire dito, tsaka doon sa toe, right and left. Nagbulungan, simulan mo sa number 3. Number 3, ikot yung isang dangkal na ganyan dito. Number 4. Number 5. Gano'n. Number 6. Malapit na doon sa utak ko. Tinigilan yun. Sabi ko, bubuhayin pa ako. Tapos noon, binyahe na kami sa regular detention, which is yung Camp Bagong Diwa sa Bikutan. Doon na yung na yung 4 na taong ko, yung pagkakakulong. Ang ginawa naman namin doon, sinikap namin na paglabanan yung matagal na 4 na taon. Habang iniisip mo kasi yun, yung kailan kalalaya. Bago yung EDSA People Power, ninalaw niya kami. May siya na kung siya yung mauupo, mapapalaya kami. Tinupad niya. February 26, 1986, nung umalis na ang mga Marcos, lumaya kami. Ngayon, ang tingin ko doon, kahit kami lahat, nag-i-instrumento lang si Cory Aquino. Nag-i-instrumento lang siya. Pero ang talagang nakapagpalaya sa amin yung EDSA Revolution. Nung ako'y nakalaya, ang ginampanan kong gawain, yung patuloy na pagpapatatag at pagbubuo ng selda. Sabi ni Bongbong Marcos sa amin, kami pera-pera lang. Ang sabi ko namin sa kanya, ang pera ay sekundaryo sa amin. Bayad pinsala, dahil sa epekto sa kabuhayan din naman namin. Tulad ko,
Ang bumubuhay sa akin ng selda eh. Nung nakuha namin yung aming mga bayad pinsala, donate kami sa selda ng pondo. Magpatuloy ang takbo ng selda. Ang mga nanunungkulan ay sobrang kurap. Yung sinisikil, sinusuppress, ino-oppress. Tayong lahat, taong bayan. Ang principal sa amin yung katarungan at justisya. At hindi pa yun naibibigay. Ipahayag ang kanilang paninindigan at makiisa sa panawagan para sa hustisya at katotohanan. Sapagkat ang tunay na esensya ng EDSA ay hindi lamang nasa litrato at kwento, kundi nasa bawat isa sa atin, sa ating tapang, sa ating prinsipyo, at sa ating sama-samang pagkilos. Yung karanasan ko ng torture sa akin, meron akong sakit na seizure. Doon sa seizure, napag-aalaman ko, basta pala tuloy-tuloy yung neurological activity, hindi nagtutuloy-tuloy. Katulad ko yung patuloy nung pagbabasa, patuloy nung pag-aaral din doon sa iba't ibang mga kaso, lalo na sa torture, yung illegal arrest, ganyan. Sa akin, mas meron palang importante pang hustisya. Hustisya para sa taong bayan, hindi lang yun sa sarili mo. Hanggang ngayon, nagtatagal ako rito. Nasa ganitong edad na ako. Retiring na ako, pero ang laking inspirasyon yung nakukuha ko. Dapat pala, magpasigla ka pa sa sarili. At yun yung panlaban mo doon sa lungkot. Palayain ang lahat ng bilanggong politikal. Palayain at lingapin ang detenidong politikal. Awit at panalangin sa mga naninindigan, kadluan ng karapatan. Hindi sila kriminal, ang buhay nila'y salamin ng mga ordinaryong mamamayan. Kasalanan bang maging mapanuri? Gamitin ang angking talino sa sining. Kasalanan bang magmalasakit sa mahihirap? At itapin, palayain at lingapin ang detenidong politikal. Awit at panalangin sa mga naninindigan, kadluan ng karapatan. Hindi sila kriminal, ang buhay nila'y salamin ng mga